Pangulong Marcos, the court's current prosecutor Karim Khan asked the ICC judges for authorization to resume his investigation kasi wala po nakita na substansya or mga tamang pamamalakad para po maituloy ang pag-iimbestiga dito locally. Kaya po minabuting ituloy ang pag-iimbestiga ng ICC. So doon na po tayo pupunta. At doon nga po, nagkaroon na po ng warrant of arrest. At sinasabi nga po rito that the chamber finds reasonable ground to believe that Mr. Duterte is individually responsible for the crime against humanity of murder of the statute as an indirect co-perpetrator within the meaning of Article 25(3)(a) of the statute committed during the relevant period. So, ang pag-uusapan na po natin ay yung warrant of arrest. Dahil marami po ang kumu-question kung meron bang valid warrant of arrest. So tanungin po muna natin si General Nick. Sir, nung natanggap po ang warrant of arrest ng PCTC, ano na po ang sumunod na pangyayari na umabot na sa inyo to? We were requested by PCTC to help implement warrant of arrest. So, kanino po ito muna pinadala? Sino po yung una nakaalam na humihingi ng assistance yung PCTC? Ma'am Jean. Yes, ma'am. The GPNP was informed po nung request po ng PCTC for the PNP to extend police assistance po. And the GPNP directed po the CIDG under the leadership of General Torre to provide security assistance po sa PCTC. Ano po yung detalye na supposed to be task na gagawin ninyo para malaman po nila? Ang PNP po, ma'am, ay limited lamang po sa pagpo-provide po ng security doon po sa mga mag-i-implement po ng warrant through the Interpol mechanism po. So kaya nandoon po yung PCTC, and in fact it was the PTC Executive Director po ang nag-inform po sa ating pong dating Pangulo at nandoon po yung mga prosecutor po ng DOJ at ang PNP po in the person of General Torre po was there to provide security po. So ngayon, sabi niyo po ay magpo-provide din po kayo ng assistance sa PCTC, sa Interpol, saka sa DOJ. Yusek Nick, ano po yung naging papel po ninyo at the time na isa-serve yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Sa kampo ng DOJ, nalaman namin yung notice sa PCTC through the Bureau of Immigration. Kasi yung PCTC, i-diffuse niya yan o ikakalat niya sa may iba-ibang law enforcement agencies natin na may ganong notice, no? Notice for the warrant of arrest. Alam natin sa DOJ may dalawang layers tayo, no? Ang BI at ang NBI. BI ang nag-inform sa amin na may ganitong request. Tapos so, may mga representatives mula sa BI at sa DOJ na nagpunta. Sa BI si Commissioner Viado mismo nagpunta. Tapos sa DOJ nandun ako at si Prosecutor General Dong Fadolion. Ang naging papel ng DOJ doon ay kami ang naging competent authority, no, or competent judicial authority upang saksihan ang buong pagpatupad ng warrant of arrest at siguraduhin na sumusunod ito doon sa mga kinakailangan ng ICC upang ma-properly ma-deliver si PRRD sa kanila. Okay. General Torre, General Nick, sinasabi kasi nila, especially, I will refer this to the situation of Attorney Bello, hindi daw niya nakita yung warrant of arrest. Ano po yung masasabi niyo doon? May violation ba doon? Dahil hindi daw niya nakita personal yung warrant of arrest. I think Attorney Bello is not in the scene during all this time, ma'am. So talaga hindi niya makikita. Pero yun, okay, sir. Dagdag lang ako, no? Tama si General Torre, wala si Attorney Bello mismo doon nung pinatupad namin yung warrant. Nakita ko siya doon sa VIP lounge, no, na kahit pa paano nakapasok siya doon, no. Pero yung pumunta na kami doon sa tube upang ipatupad, wala siya doon. At doon naman sa tube, no, yung hiningi ng kampo ni PRRD, yung copy ng warrant of arrest, ay nakapakita kami at naka-share kami sa kanila ng electronic copy ng warrant of arrest. So in other words, wala naman tayong obligasyon na bigyan siya ng warrant of arrest. Unang-una dahil hindi naman siya yung suspect. At pangalawa, wala siya doon. Okay. So, in other words, sabi niya, magiging lawyer daw siya. Dapat nandoon daw siya or binigyan siya. Ano masasabi niyo po? May tatlong abogado sa scene, si PRRD, no? Nandun ang dating Executive Secretary
Secretary, si Salvador Medialdea. Nandun ang kanyang misis na abogado din. At nandun din, at eventually, no, yung lumipat na kami sa Villamor, nandun si Attorney Delgra. Well, sir, misis po Ni E.S. Medialdea. so bali tatlo po yung kasama na lawyer. Eventually, dun sa, dalawa muna sa tube. Okay. Yung mag-asawa muna. Okay, so yung kanyang rights naman, as a suspect, hindi naman siya na-deprive. Ay, hindi na-deprive. In fact, gusto na nga namin ibasa yung Miranda rights niya doon sa tube, pero nakiusap yung mga abogado niya na wag muna. Kaya yung naging pa siya ay ilipat siya sa mas secure na area, which was eventually sa Villamor Air Base. At doon na namin, after binigyan sila ng pagkakataon na magpahinga, doon binasa ni General Torre yung Miranda rights niya. So balikan natin, sir, nung sinaserve po yung warrant of arrest. Ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Maayos ba? Paano po? Paki-describe po sa amin. Well, sa lahat naman pong stage nung service ng warrant ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was just expressing each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay inaaresto namin. At that time po ba, naka-wheelchair ang dating Pangulong Duterte or normal naman po siya maglakad? He was offered a wheelchair but he declined. So ang wheelchair niya ay ginamit ni E.S. Medialdea. So physically, ang condition po ni dating Pangulong Duterte at that time ay mukhang maayos naman po. Maayos, maayos. Until the end, hanggang sa ngayon, hanggang sa kagabi nang siya ay ni-receive ng ICC, he is fine. And actually bago bumaba sa plane, he made a video na andyan naman ngayon sa social media. He says that he is fine. Okay. Kay General G naman po, medyo inaano kayo sinasabi, umiiwas daw kayo sa tanong ni Senator Bongo. Paano niyo po ba itong sasagutin? Ganito po kasi ma'am yung nangyari nun ma'am. Nung maisakay na po at lilipat na po sila sa Villamor, susunod po si Chief PNP. I was supposed to board po yung sasakyan ni Chief PNP at paalis na po. Kaso nasakay yung pinto ng van, umandar na po yung sasakyan niya. Humahabol po ako. Hindi ko po iniwasan with due respect po kay Senator Bongo. Kung na-offend po siya, pasensya na po. Pero there was no intention on my part na takbuhan siya. It so happened na hinahabol ko po yung convoy. Kaya po tumakbo po ako, palayo po doon sa direction po nila. So from there, sa airport, dinala siya sa Villamor Air Base? Tama po ma'am. Yes, ma'am. Okay. Nung nakapasok na siya at dinala siya sa Villamor Air Base, General Torre, paki-describe. Kasi kanina may kinukwento po kayo na naging relax naman yata ang Pangulo at umupo siya sa kanyang sa sila ng Pangulo. Paki-describe nga po yun. Well, ang particular place kasi sa Villamor is the 250th Presidential Airlift Wing. Yun po ang lounge ng presidente ng Pilipinas. At doon din siya, nung siya ang presidente, doon siya naupo sa same seat na para sa ngayong presidente. Pinabigyan po namin, pati po ang kanyang mga kasamahan, they were there in the most comfortable lounge, arguably sa kahit na anong airport natin sa buong Pilipinas. Ilan po ang nakasama sa loob po nitong lounge na to? Hindi na po namin nabilang sa ngayon. I'll give you the exact, hindi ko na po nakita ma'am sa buong accounting namin. Pero yung matatandaan niyo po, sino po yung nakasama ni dating Pangulong Duterte sa lounge? Nandun po aside from former PRRD, nandun po si Hanelet, yung anak niyang si Kitty, andun ang mag-asawang Medialdea, andun si Attorney Delgra, andun ang tatlong retired generals, retired generals at ang kanilang mga spouses. Tapos may several people pa kasi puno ho ang lounge Napakarami po nila. Puno ho sila sa isang coaster. Nang dinala namin sila mula doon sa exit gate ng NAIA hanggang sa lounge ay nasa bus po sila ng PNP sa coaster po. Puno po. Ang nakwento nyo rin po kanina parang dapat na umalalay, tama po ba ako, mga kababaihan ng kapulisan natin. At from start to finish, not one of our people touched PRRD. I did not allow it. The only people who touched him are his bodyguards. Nandun ho si Romy, yung bodyguard niyang sundalo. May dalawa pang bodyguard na
Ito talaga yung umaalalay sa kanya, si Romy. Plus ang isang personal nurse na isang police. Then may isa pang sundalo na bodyguard na lalaki at isa pang police na bodyguard na lalaki. So yun lang po ang mga taong humahawak sa kanya diretso aside from his family and parts of his entourage. Wala po sa mga police at hindi po namin hinawakan kailanman si PRRD. Totoo po ba na yung mga nag-implement po nito, nagsuot po kayo ng body camera? Meron po tayong mga body camera, ma'am. Kompleto po tayo. More than enough body camera and also the alternative recording devices na record po namin. Pati yung mga cellphones. Pati rin po sila, may mga cellphones po. Wala po tayong deprived doon. So, doon po nasa panahon na siya po ay nasa Villamor Air Base, nandun po siya sa lounge. Paano naman po yung kanyang pagkain? Kasi parang nababalitaan natin, nag-deprive ng pagkain, kaya kailangan magdala ng pizza itong si Senator Bongo. Paki-describe nga po ang sitwasyon doon. Wala pong deprivation at any moment ng kanilang right to food and water. In fact, dinideliver pa nga namin eh. And they're just the one declining na lang dahil sobra namang pagkain talaga eh. Sobra namang dami. At may delivery sila, may pa-deliver sila, may pabigay din kami. So, there's really no problem and hindi ito tama ang contention na dideprive namin ng food. So, nakapasok naman po yung isang box ng pizza na pinabili ni Senator Bongo. Hindi ko na po nakita yung pizza na yun pero napakarami talaga ng pagkain eh. Kaya part ng birthday ko na rin siguro celebration niya. Nagse-celebrate. But anyway, yung naging condition po ba ni dating Pangulong Duterte? Tumaas po ba yung sugar level niya? Bumaba? Anong meron? Or wala? Sa buong time po na nandun kami sa holding area, meron pong PNP doctor, dumating ang kanyang mga personal doctors, may mga nurses galing sa PNP, at dumating din ang chief ng hospital ng Villamor Air Base Hospital. So may doktor doon, dalawa, may isang galing sa kanila is sa Air Force, merong surgeon, may isang, ang pagkaalam ko is GP, at maraming mga nurses. So, medical personnel, pati ang kanyang personal doctor ay nakarating po. Okay. So, in other words, lahat ng medical needs na kailangan ni dating Pangulong Duterte ay accessible naman sa kanya. Ma-access niya agad, makukuha niya agad kung kinakailangan. Opo. Kasi sinasabi, parang nag-oxygen na ba siya? May picture na pinakita na siya'y nakahiga. Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? O inyo pong alam? Well, nung dumating ang time na sinabi niya na napapagod siya, gusto niya humiga, we provided him with kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng foam, bigyan natin siya ng kumot, at sinaraduhan natin, nilagyan natin ng mga blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. He is asleep the whole time. Kaya nga nung hapon na, nung sinasabi kong matagal na masyado ang usapan niyo ng mga abogado, mismo ang mga abogado nagsabi na, paano kung may makapag-usap, tulog siya. That's already, pang-stretch na lang talaga. Another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano.